kabilang Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at hindi nakikita. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa gabi kong ito, sa damang ito, pinupuri ka namin, luwalhati, pinagkakila at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso kami nagpapasalamat sa iyong katampatan at kabulihan sa aming lahat, upang kami po ay handang matutong lumakad sa iyong kabanal ng kaibigan. Lord, manawa na kami po ay iyong samahan, at muli po ngayon iyong magparang pag-imalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Ang mga may sakit at karamdaman niyo pagdudusang pagalingin sa ngalan ni Jesus. Lahat ng pinangihinat na bibigatan inyo pong pag-aaning palakasin sa ngalan ni Jesus. At ang lahat ng kahilingan at pinitin aming may tataas inyo pong pagkaloob at tugulin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat oras at ang mabuting balitang ating ihatid upang itinubigay sa amin ang kalunagan tungkol sa pagtupad sa iyong kautusan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon!
ating pagbibilayan. Kaya hindi ko po pahabating magpasa ng ating mabuting balita sapagkat kukulang po ang oras ng ating pagbibilayan. Kung mapasahin ko po ng buo, makakulang pa tayo ng oras sa pagbibilayan. Kaya kukunin ko po ang ating talata na ating pagbibilayan ngayong damang na linggo ay kukunin ko po bilang susing talata. And the gospel reading is taken from St. Matthew chapter 5, verses 17 to 20. Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanatang 5, mula sa talatang 17 hanggang 20. Jesus said, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, nor the smallest letter, nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law, until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven." Palakpakan natin ang Panginoon. Wika ng Panginoon Jesus, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang isang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaligid-bilitang bahagi ng kasulatan ay di mawawala ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat. Kaya sino mang magpawalang halaga kahit sa kaligid-bilitang bahagi nito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo ng tupagin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bayang pinagpala ni Yahweh El Shaddai dito sa Holy Family Parish, East Capitol Drive, Capitolio, Pasig City. Ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Puri ka namin, Panginoon. Pagkakaan namin ng Diyos at mahal na po kayo pagsuko sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. I'm very thankful sapagkat nakakatakbo ulit kayo dito sa Holy Family Parish,
East Capitol Drive, Barangay Capitolio, Pasig City. At balita ko raw, 5 sa mga kamanggagawa natin nakipiesta pa sa Batangas at Bihira. Siguro kung sino patron ang pinipiesta nila kaya nandun sa Batangas. Anyways, kaya hindi ko po pinapahaba ang pagbasa ng mabuting balita. Kasi bukod sa turo tungkol sa kautusan, may 4 pa na napapansin mo po doon. Mayroong turo tungkol sa pagkagaling, ang turo tungkol sa pakikiapi, meron din turo tungkol sa divorsyo, at mayroon din tungkol sa panunumpa ng katapatan sa watawan. At ba ako nag-patriotism? Anyways, yung 4 na yun, ipapaliwanag ko ng konti mamaya after this. So tonight, ang ating pong paminilayan, pamamagatan ko po the fulfillment God's law. Ang pagtupad sa kautusan ng Diyos. At ang aking temang binigyan pansin is to fulfill God's law. Upang tukdin o ganapin ang kanyang kautusan. Amen po ba? At bilang introduction ng ating pamimilay, ito pong pamimilay natin o pamimilay natin ay korupto sa nagdaang ebanghelyo. Sa nagdaang 2 ebanghelyo. Ano po ang yung unang binahagi sa atin tungkol sa pagiging taong mapalad. Salamat sa isang amen. At ang pinagnilayan natin itong nakaraang linggo ay patungkol sa pagiging asin at ilaw sa sanlibutan. Siguro na pakinggan po ninyo itong nagdaang ebanghelyo na pinagnilayan. At ngayon, tungkol naman sa pagtupad sa sa kautusan ng Diyos. Amen. At halos napakahaba ang talata sa ebanghelyo ating matutunghayan. Kaya kinuha ko po ang itong topic nito, kinuha ko po sa pinakasusing mga talata, verses 17 to 20 ng Matthew chapter 5. Amen? Amen po ba? Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, matuto sa langit, ang tatamaan sa kapahayagan ng Diyos, hindi pa huli ang lahat. Amen po ba? Ika ang pikon ay laging talo. Totoo po yun. Ngunit sa ating buhay spiritual, ang pikon
babaguhin ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So ngayon ang akin pong katanungan, paano tutukin o gaganapin ang kanyang kautusan? How to fulfill God's law? How to fulfill God's law? Gusto niyo po malaman? Sino nais malaman? Taas ang kamay. Palakpakan natin siya. Brother Ryan, pero dito po ako. Di ko nga alam kung paano tutukin ang kautusan ng Diyos. Kaya nga isa-isahin ko muna ito. Amen po ba? Kaya babahayin ko po sa inyo ang apat na mahalagang hakbang na dapat nating tandaan upang matupad o tukin ang kautusan ng Diyos. So there are 4 important steps that we should understand or to know to fulfill the law of God. The first step to fulfill the law of God is found in Matthew chapter 5 verse 17. Ang sabi dito ni Jesus, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Sa madaling wika, ang ating Panginoong Jesus ay naparito hindi upang pawalang bisa, kundi upang tukin at ganapin ang naaayon sa kautusan ng Diyos. Amen? Sabi nga ni Jesus, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Nandiyan ngayon aral ni Propeta Isaias, aral mula sa aklat ni Propeta Jeremias, nandiyan aral mula sa aklat ni Propeta Daniel, nandiyan mula sa aklat ni Propeta Zacarias, ni Amos, ni Obadias, Hageo, Sophonias, Nahum, Mikas, Jonas, etc., etc., etc. Yan ay mga aral ng mga propeta na hindi para ipawalang bisa na tinutukoy ng Panginoon. Hindi po naparito ang Panginoon upang pawalang bisa ang naaayon sa kautusan ng Diyos, kundi upang ipaliwanag at ganapin ang lahat na naaayon sa aral ng Diyos. Amen? For example, yung pagbabasa namin ng banal na aklat, yan ay Biblia. Sino ba nag-focus na basahin ang aklat na iyon?
Hindi ba ang Diyos amen po ba? Ano po ang utos ng Diyos sa kanyang lingkod na si Josue? Joshua chapter 1 verse 8. Huwag kaninitaan pasahin ang aklat na yaon, dinihinihin mo araw-gabi upang matupad ang nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magkakaroon. Malakas na malakas sa ating Diyos na Diyos. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, once you listen and accept this message I have shared, just to make sure you can experience life in abundance. Ang hinang amen. But the very moment you rebel or reject or refuse this message I've shared, you can be sure you will receive eternal punishment. Eternal judgment set. Bakit ka mo? Because rebellion, rejection, or refusal is a kind of sin, like curse and witchcraft. Especially those yung mga mahihilig tinatawag na online games. Online games, for your information, is also like witchcraft. Amen po ba? Kaya dyan ang papaliwara ang mga kabataan. Kaya dyan ang papaliwara ang mga kabataan, lalo na sa kasalukuyan. Kasi ang hihilig nila sa mga online games tulad ng Dota. Bakit ka mo? Naalala ko yung isang napakagandang istorya. Nakaka-inspire. Biloy mo, sa panaginip niya, pangarap niya si Jesus, pero ang tumapat sa kanya, yung karakter sa Dota, ang sabi niya, ayaw ko mag-Dota, ayaw ko na mag-Dota. Hindi na ako magpapalibig sa iyo sa pagiging ako sa Panginoon. Buwan ngayon, so buwan noon, pinigil niya ang paglalaro ng Dota at buong puso niya nanamit at nanampalataya kay Kristo Jesus na siyang pinagmulan at siyang pinakasukulan ng ating buhay. Amen. Amen. Palakpakan natin si Allah. Brothers, magulak bata ang brother. Saka isa sa mga kasamahan namin sa preaching course na nagtititara dito, si Brother Noel Tumanao, a.k.a. Duma. Sa'yo naman, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ilan po ako natutuwa eh. Bakit ka ako? Kung wala ang banal na kasulatan, dead-ball tayo. Kung wala ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, bilang Panginoon natin at tagapagligtas, malamang dead-ball tayo lahat.
Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kaya ako sinungaling. Nakakapalakpak sa ating Panginoon. So, yun ang dapat natin tandaan. Naparito ang ating Panginoong Yesus hindi upang pawalang visa, kundi upang ganapin ang naaayon sa kautusan ng Diyos. Amen? Pangalawa is found in verse 18 of Matthew chapter 5. Jesus said, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Magwawakas ang langit at ang lupa, subalit ang aliliitang bahagi ng kasulatan ay hindi mawawala ng bisa hanggang sa ito'y maganap. Hanggang sa ito'y maganap. Kaya buhay pa sa Diyos. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, isipin na natin lahat ng bagay dito sa daigdig na ito maglalaho when the time comes. Subalit lahat ng nakasulat sa banal na aklat hindi mawawala ng bisa hanggang sa ito'y mangyari at matupad ang naaayon sa kanyang kautusan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating purong lingkod, nung wala pa siya sa Panginoon, nagiging sulong. Kaya siya nagpapayaman sa yaman ng mundo. Kaya walang time na magpahinga. Pati araw ng linggo nagtatrabaho hanggang dumating ang time na siya'y sinugod sa Philippine Heart Center. That was February 1978. Ano po? Diyan nagkakaroon ng komplikasyon sa puso. Halos 3 araw, 3 gabi. Kung dumating ang hating gabi, dumating sa kanya ang anghel ng Diyos na nakasuot ng uniforme ng nurse. At ang sabi, alam ko na patakot ka dahil sa kalagayan mo. Pero huwag ka mag-alala. Ako'y may magandang balita para sa iyo. Sa wikang English, I have good news for all of you. Narinig niyo po? I have good news for you. Ano po binuksan ng anghel na yun? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Anong sabi? No temptation has seized you except what is common to man. God is faithful.
is faithful. Wala kang pagsubok na di pa dinanas ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi niya hahayaang panghinaan ng loob ng mga pagsubok na iyon. Pero pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas ng loob upang magpatuloy. Ang lakas sa kalakpak sa Diyos. Nagbukat-bukatin niya, paulit-ulit ang Biblia. English Bible pa lang ang gamit noon. Hanggang sa nagbago, hanggang tuluyang pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, laging binabahagi ng ating mga napulong lingkod kung paano siya pinaghimalaan ng Diyos noong 1978. Yan ay sa grasya at biyaya ng banal na Espiritu. Mula sa pagiging fisher of dollars and peso, siya'y nagiging fisher of men through Christ Jesus, our Lord and our personal Savior. Malakas na palakpak sa ating Mr. White. Nagsimula ang gawain ito sa isang maliit na himpilan ng radyo na wala namang nakikinig doon. Bakit ka mo? Yung tawag na yun, kawayan na, mistulang sampayan. At yung antena, mistulang sampayan. Kaya dyan nagsasampayan mga tamit ng mga technicians doon, yung panahon yun. Mula sa walang nakinig, unti-unti dumarami ang nakikinig at nakasulpo ng mabuting balita sa himpilan DWSI 1314. Dahil sa salita ng Diyos, maraming mga tao nakasumpong ang nakinig. Hindi lang basta nakinig, sila'y pinaghimalaan ni Yahweh El Shaddai. Diyan nagsisimula ang gawain. Kaya ako natutuwa because this ministry has moving to 33 years by almost this year. Mula sa radyo, nagkaroon ng publication, Bagong Liwanag Magazine, kung di ako nagkamali, 1985. Ilang years din Bagong Liwanag Magazine mula 1985 hanggang almost 31 years. 31 years na daw ang Bagong Liwanag Magazine, and by August, moving to 32 years ang publication yun. After na, sumunod naman, mga first quarter ng 1992, meron naman tayong television. IBC 13, kung saan doon pinapalawas ang playback ng mga gawain. Ilang years lang na mayagpag ang playback ng gawain sa
Channel 13. 25 years na. Imagine niyo. 25 years. Mula nang mamayagpag sa hipapawid ang El Shaddai playback sa telebisyon, lalo pinag-imalaan ni Yahweh El Shaddai. Wala kapit ka lang sa Diyos. At meron na tayong sariling telebisyon. Di ko alam kung tuloy-tuloy ang test broadcast. Malamang inaayos siya yung transmission power ng ating television channel. Yung transmitter kasi sa 8th floor, sa Orsoyo, kasi may resolve din ng ating unang tanggapan, yung tower ng DWXI, yung tower studio yun, may 4 UHF panel, kaya pala hindi masagap. Hindi ko maintindihan sa mga technician ng Delta. Ano? Kaya pala ilang biyernes nang walang palabas ang Channel 35, pagbihira. Ano? Sa isip-isip ko sabi ko, mukhang hindi mga asikat ilaw yung mga technician na yan. Uy, siya na sabi na malakas. Hallelujah. Hindi ko ba nagkakatama. Pinapaliwanag ko lang kung ano ang aking discover sa gawahan nito. Amen. So, yun ang dapat natin tandaan. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang lahat ng bahagi ng kasulatan hindi mawawala ng bisa hanggang sa itinunod. Third step to fulfill the law of God is found in verse 19 of Matthew chapter 5. Ano po ang sabi ni Jesus? Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Kaya sino lang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito ay at magtutulong lang gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang lumalalang ng kautusan at nagtutulong at tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ang gumaganap sa kautusan at turuan tuparin iyon. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, tayo pong lahat ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Amen. Ganyan tayo. Tayo mga tinawag, pinili at pinilang ng Diyos. Either voluntarily or may nag-akay sa inyo na sumama sa gawain ni El Shaddai. At first, kapag mayroong paanyay na dumalo sa ating mga gawain, ang katwiran natin ay ang layo ng Ampel, ang layo ng Apostolo, ang layo ng Kirilo Branston Rizal Park,
ang layo ng reclamation area. Ang layo ng focus shelter. Ang layo ng Araneta Coliseum. Ang layo ng DICC CCP grounds. Ang layo ng Conita Astrodome. Ang layo ng DWXA compound sa Santo Niño, Parañaque. Makinig na lang ako sa radyo. Nagsisimba na naman ako pagkatama na ako aatin yan. Yan ang akala ng mga yan ang akala ng marami. Pag niyayayang sumali at mag-join at maging member ng El Shaddai DWSI Prayer Partners Fellowship International Catholic Charismatic Renewal Movement. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, mararanasan mo ang himala, tanda, at kamalaghan ni Yahweh El Shaddai. Ino po ba? At tamang-tama for this year, pagsapit ng Pentecost, we are moving to 50th Golden Jubilee of the establishing of the Catholic Charismatic Renewal Movement, which started in somewhere in United States of America. That was 1967, hindi ako nagkamali. 1967, nagsimula ang Catholic Charismatic Renewal. Kaya Shaddai, ilang years na? 33 years. Yung Catholic Charismatic Renewal Movement dito sa Pilipinas, kailan natuksan? Kasabayan din sa US. Kaya gusto ang Catholic Charismatic Movement. Yan ay sa udyok at pagkilos ng kanyang banal na Espiritu. Hindi na ng palapak niyo sa kanila. As part of the 50th years of Catholic Charismatic Renewal Movement, tayong lahat na bumaganap sa kautusan at magtuturo na tuparin ang mga iyon, tsak yun, tayo binibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen po ba? And last but not the least, finally, hindi na tayo kakanta ng finally kasi malapit na mag-8:45. Ano ho? So finally, the most important thing to fulfill God's law, naku po, kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, ito po ay isang asawa ni Hallelujah. Sabi sa verse 20 ng Matthew chapter 5, ano po ang sinabi ni Jesus? For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will
certainly not enter the kingdom of heaven. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sa madaling wika, kung nais nyo mapabilang o makapapasok sa kaharian ng Diyos, huwag kayong tumulan sa pagsunod ng mga taong palalo. Kung tayo sunod sa kalooban ng Diyos na hindi pakitang tao. Amen. Yung mga eskriba at mga Pariseo, mga eksperto sa kautusan. Nananalangin, nag-aayuno, nagbibilang sa kautusan ng Diyos, yun nga lang, ang kanilang puso, pakitang tao. Yun nga lang, pakitang tao. Amen. Para yung nasa talikhaga kung nababasa niyo po sa John chapter 18 verses 9 to the following, sabi ni Jesus, may dalawang taong pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa ay publikano. Ano? Ito namang Pariseo, kung mga panalangin, Paulo, sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagat pangalawang beses ako nag-ayuno sa loob ng isang linggo at nagbibigyan ko ng ikapulong na akong kinikita at hindi ako tulad ng iba mga magnanakaw, mga nangangalinyan, mga mandadaya, o kay tulad ng puti ka na nagyan. Kaya Pariseo, Paulo pa o makamanalangin. Righteous man pulo, pero pakitang tao. Totoo hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Kung naman publikano, nasa malayo, nakatayo lang, halos hiya-hiya sa sarili, di pa tingala sa langit, nakayuko ang ulo, pinuwalit, dinadagungin kinanitin. Sabi niya, O Diyos, mahalagkulay sa akin sa mga kasalanan. Ano nangyari sa publikano? Umuwi, kinalulugdan ng Diyos. Sino ang hindi kinalugdan ng Diyos? Yung taong may pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung nga napakitang tao, ang ugali, ang nutukin ko, Pariseo. Kung makadasal, Pangulo, yung nga lang pakitang tao, ugali. Nalakas sa palapak sa ating Panginoon. Nahanapin po ang apat na mahalagang bagay. Una, naparito si Jesus hindi upang pawalang bisa o hindi upang ganapin ang kautusan. Pangalawa, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang bahagi ng kasulatan,
hindi magkakabula hanggang sa ito'y maganap. Pangatlo, yaong gumaganap at tumutupad na at natutulong tuparin ang mga utos ay ibibilang na nakina. At panghuli, tandaan natin, ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay hindi pakitang tao. Amen? At yun naman sa ibang bahagi sa iba namang talata ng ating mabuting balita ay sa Mateo, napapansin ko po yung tungkol sa turo. Tungkol naman sa turo, tungkol sa pagkagalit. Diyan pumapasok sa tinatawag na civil law. The law of civil. Bakit? Halos ang kapwa natin kinakagalitan. Ano sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18? Sabi ng Matthew chapter 18 from verse 21, lumapit si Pedro kay Jesus at ang sabi, Panginoon, makailan po bang pagkatawagin ko ang aking kapatid na paulit-ulit na pagkakasala sa akin? Makapito po ba? Ang sabi ni Jesus, hindi ko sinasabi ito, kundi 70 ulit pa nito. Amen? Hindi sinasabi ni Jesus makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sa madaling wika, yan ang tinatawag na civil law. Amen? Ito po naman sa pakikiapid at diborsyo, yung dalawang turo na yun, dyan pumapasok sa tinatawag na matrimony law. Matrimony law. The law of matrimony. Pantangin nyo, nag-aasawa ka, tapos sumasama ka pa sa hindi mo karelasyon. Ayun. Diyan nagiging magulo ang pamumuhay bilang mag-asawa. Amen? At yung tungkol naman sa panunumpa, ang tawag niyan moral law. Batas na moral. Amen? Bakit kamo? Anong sabi ni Jesus Christ? Yung sa turo tungkol sa panunumpa, nangit pa ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa inyong pinanunumpaang pangako, tapos ay tugin mo ang inyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa, kung nangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tutungan ng kanyang mga paa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat di isang buhok sa inyong uloy, hindi mo makamanap, hindi mo makamukuti, o mapapaitin, o mapaitin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi mo hindi, sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, yan ang pinatawag na moral law.
Amen. At bilang pagtapos ng pag-iinay nito, mahalaga sa atin ang magtupad sa kautusan ng Diyos. Kaya nga po bilang mga tinawag ng Diyos, mahalaga sa atin, sa inyo, ang ating katanungan na handa po ba kayong tumupad sa kautusan ng Diyos? Yung tingnan nyo, parang mahina. Ulitin ko po, ang malakas. Nakahanda po ba kayong tumupad sa kautusan ng Diyos? Kung ngayon, pinanaya mo ba kayo masitayo? Taasan niyo mga kamay at tayo manalangin muna. Wika natin, Panginoon Jesus. Nakasan po, Panginoon Jesus. Lumalapit po kami sa iyo pananampalataya. Pagawanin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Kaya naman, handa po kami makatupad sa iyong mga utos. Kaya tinatanggap ka namin sa aming mga puso bilang aming Panginoon at sarili namin tagapagligtas. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso namin nag-iisa. Ikaw ang aming pag-asa. Pangako mo ang aming pangahawanan. Sa
panghahawakan ang tanging naming sandigan at tapat magpakailanman. Di ka namin iiwan at di ka namin pababayaan. Kaya naman, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng mga may sakit at karamdaman ay lubos mo na pinagaling mula sa sakit at karamdaman ng aming mga kapatid. Sa dakilang pangalan ni Jesus, aming pinawawalapisan ang kapangyarihan na lahat ng gawa ng Diablo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At sa dakilang pangalan ni Jesus, lahat ng mga may lahat ng suliranin na papabigat sa kanilang buhay ay ito po pagaanin at palakasin sa ngalan ni Jesus. At sa pangalan ni Jesus, kami uuwing mga tagumpay. Kami uuwing mananagumpay. Kami uuwing mananagumpay. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Say Amen. Amen. Taas ang inyong mga daladalahan, your prayer requests, ang inyong handog at kaloob, alay, kasama ang inyong mga panyo, tubig, langis, asin, Bible, wallet, bag, passports, lahat ng mga nais kawas-kawasan sa ating Diyos. Diyos na kapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na nagbibigay kayo managaling sa bawat nakikinig sa iyo. O Diyos, patuloy mo pong kasangkapanin ang lahat ng mga tao na narito na patuloy na sumusuporta. Maging ang mga nagtataguyod ng iyong gawain mula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod. Maging ang mga awit, kasama sina Sister Clarice at Sister Ben at si Sister Dina, Sister Amy, patuloy niyo pong samahan sa kanilang patuloy na paglilingkod. Maging ang isa sa mga kasamahan sa aming preaching force, si Brother Rolando Manao, patuloy mong gamitin, lalo na sa paghahayag ng iyong salita. Pagpalain mo po ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang mga panyo, tubig, damis, asin, Biblia, wallet, bag, passports, lahat ng mga hawak ng kanilang itinaas, gamitin mo po at pag-aluin ng iyong kapangyarihan na lahat ng kanilang mga hawak. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel ang kanilang kahilingan, inaangkin namin na lahat ay answered prayer. Basbasan mo po ang mga kaloob, handog at alay. Ibalik mo sa kanilang pusong takal, siksik, bibig at maakaw. Kasama rin namin sa pananalangin ang ora paroko ng simbahang ito. Patuloy niyo pong samahan na ingatan ang aming ora paroko dito sa Holy Family Parish. Kasama rin sa aming panalangin ang malusog na panangatawan ng aming minamahalang pulong lingkod, Brother Mike C. Giraudo. At naniniwala kami na sa darating na Sabado, siya'y maghahayag ng iyong mga salita, lalo na sa mga ang mensahe ibabahagi sa mga taong nais at sabik na marinig ang mensahe galing sa iyo na ibabahagi na aming minamalapong lingkod. Kasama rin sa aming panalangin ang tuluyang paggaling ng lubusan
sina Brother Dante Armenta, Brother Dani Armenta, Brother Guillermo Javier, lahat ng mga kapatid na nasa panig ng karamdaman, sino man ang nasa panig ng karamdaman, iulagay po ng iyong magpalang kamay o Diyos. At lubusan niyo po silang pagiging sa araw ng Jesus. At sa aming pansamantalang pagbisan mula dito sa simbahan ito, taglay namin ang panibagong kalakasan na galing sa iyo. Tunay nga na sinabi, magagawa namin ang lahat sa pamamagitan mo, Panginoong Yesus, na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kasama ng iyong banal na Espiritu, at sa panalangin ng lahat ng mga anghel at banal sa tulong ng aming Inang Birhen si Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you all. Let's give Him thanks to the